Papataw siya ng taripa. Oo. Eh, di ba naalala mo, nung pumunta nga ang Pangulong Bongbong, panahon pa ng President Joe Biden, Yes. di ba, kinausap niya mga negosyante, talagang kumbisido sila, magpapasok na ng negosyo sa Pilipinas eh. Ngayon sa administrasyon ni Trump, parang Ganun din. Ang report ha? Naku po. Sinabi nito na lagana pa rin ng korupsyon at irregularidad, partikular sa proseso ng valuation. Di ba, may dumating na produkto dito. I-evaluate yan. Magkano yan? Inspection. naku po. At testing sa ilang partikular na produkto. Oo. Nagre-resulta daw po ito sa hindi nararapat at magastos na pagkaantana na delay. Iba yan, wala naman dapat ng sitahin. Oo, ayaw. Ayaw palabasin. Di Yung ba? clearance. Setahin muna natin. Oo. At paiba-iba na assessment fees. Yun ang masakit. Tinukoy pa sa report. Oo. Meron daw ilang inspection agents sa Pilipinas Nako. na madaling nakukurat, nasusuhulan. US to ha, Amerika no. Hindi ko masabi hindi totoo yan. Hindi ko masabi hindi totoo yan. Reklamo nyo kay Trump ito. Oo. Pino na rin sa report ang issue sa mga judicial at regulatory process ng Pilipinas. Hindi ko rin masabi hindi totoo yan. Meron daw agam-agam ang mga foreign at domestic investor sa kawalan ng transparency sa mga court at regulatory decision. Naku po. Oh. Masyado din daw pabagal ang paglilitis at paghapon sa mga kasong may kinalaman sa intellectual property protection. Marami daw hong issue ang mga stakeholders sa mga reklamo tungkol sa counterfeiting, at piracy. Naku po. Dahil yan bakit nananatiling kasama ang Green Hills Shopping Center sa notorious market list. Akala ko pa natanggal na tayo sa listahan ng mga di ba nakaraan, tuwan-tuwa na tayo. Ano yung nilabas na list ng nakaraan? Ano yun? Sa money laundering naman yun. Ayun o. Sa gray list. O sa gray list ng money laundering. Sa bangko kasi yun eh. Kaya nga tuwang-tuwa tayo na talagang nagpakwitis na tayo ba dyan eh. Oo. Oo. Eh ang problema, ibig sabihin nun ay hindi na daw nakakapasok dito. Oo, kasi daw, ang napunto ka na doon, kita nyo na sa panahon ng Duterte, nakabilang tayo dyan eh. Oo. Eh ngayon na niya, panahon ng PBBM, Lumipat dito. napunta doon sa mga valuation ng produkto. Ano pa? Oh, siya ang pangalan ulit ng grupo na nag-report kay Trump? United States USTR. USTR. United States Trade Representative. Ganun ba? Oo. United States Trade Representative. Parang totoo lahat yung binabanggit nila dyan ah. Oo. Bukod sa Green Hills, ano pa sinasabi? Sila yung bakaran dyan, sa Baklaran. Divisoria, kaya at saka yung doon sa may ano, yung 168. Parang sinasabi ko rin dito, lugi tayo dyan sa Pilipinas. Oo. Kasi pagka nakipagnegosyo tayo dyan, may counterfeit eh. Mga Chinese product ang nandun natin. Baka yun ang gusto nila sabihin, ano? Ganun. Oo nga, ano? Kasi nga yan, bibili ka ng original, Oo. 1,000, tapos yung counterfeit, wala pa 1,000. Oo. Di ba? Tapos, minsan mas madaling masira yung original. Magdala naman tayo dyan, pasok ang negosyo, yung clearance, simpleng clearance, pinatatagal. Tagal. Yun Oo. yung mga reklamo nila. Ganon. Kasi ganyan eh, diyan pagka nagbabago ng administrasyon, Oo. Kasi nagpapacheck sila eh. Ha? ang administrasyon ni Trump ngayon, yung mga produkto pumapa, di ba yung Canada, nagalit siya sa kanila eh, di ba? Oo. O yung Canada, yung Mexico, ganun din kasi mahigpit na. So humahanap ata ngayon ng alternatibong lugar, ang Pangulong Trump, isa sa nakita niya, baka Pilipinas, kahit pa paano. Yes. Eh pero maliit lang naman ang ating ano sa kanila eh. Yung China, yung Amerika sa Pilipinas, maliit. Pero tayo, Pilipinas, Amerika, may malaki yun. Kasi dollar tayo dun, no? Naku, paano kaya ito? Nakaka-apekto ba yan sa pag-negosyo, trade relation natin sa Amerika? Eh, malamang. Kasi siyempre, ano yan eh, ang grupo ni Trump, ano yan eh, sigurista, di ba? Oo, ganyan mo. Ang ugali ng mga Hindi na bali magtapo kayo sa akin, basta protektahan namin ng... Hindi kasi tayo na sa China ulit tayo ngayon. Eh, inaamoy pa natin yun ng China. Gason. Di ba? Yan tayo sa China. Eh, tapos yung sarili nating produkto, hindi naman natin tinatanggilik. Isang masakit na katotohanan niya. Imported tayo. Oo. Yan nga.
Eh, alam mo, sana mas matibay ng ating ekonomiya kung tayong Pilipino, tatangkilikin natin, sarili nating produkto. Yes. Di ba? Dapat nga gano'n. Oo. Pilipino muna. Eh, nung mayroon tayo hindi tumatangkilik sa produkto natin eh. Oo. Di ba? Kaya paikot-ikot lang yan, di ba? Yun na nga. Habang hindi mo tinatangkilik ang sarili mo produkto, Oo. pabagsak na yun yung local product. Kaya isa sa mga mabuting halimbawa talaga niya, matuto tayo sa South Korea. No? So, yan, South Korea. South Korea, bago sila ang kanila. Babagsak din naman sila.